yung kanyang pag-amin na siya pala ay love child sa isang kasambahay, napakahirap pong aminin yon sa harap ng publiko. Kasi alam natin dito sa lipunan natin sa Pilipinas, may stigma pa rin kapag ikaw ay bastardo, anak out of wedlock or anak sa hindi kasal ng mga magulang, at siyempre lalong-lalo na kung ikaw ay isang anak ng kasambahay na mayaman ng iyong ama. Eh talaga naman pong mayaman di hamak ang kanyang ama, Chinese nationality, tapos nabuntis ang kanyang kasambahay, ang resulta ay si Alice Guo. So, ako po, ang simpatya ko na kay Alice Guo, kasi mantakin ninyo para aminin niya yung kanyang pagkatao na siya ay isang produkto na isang um, pagsasama sa isang amo at isang kasambahay. Napakahirap gawin po yan sa publiko. So ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko, no? Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in aid of legislation? Ano ba yung batas na nais mong buuin sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagkatao ni Alice Guo? Paparusahan mo ba ngayon ang mga love child? Eh di ba, hindi naman pinili ng mga love children na sila ay mapanganak sa ganyang circumstance? Lahat tayo sa tingin ko gusto nating mapanganak sa isang normal na pamilya, kasal na ama at ina. Pero hindi po nangyayari talaga yan. Napakadami po nating mga kapatid sa ating lipunan na anak sa labas o anak sa ganitong circumstance na sa ating society, eh talaga naman pong skandaloso, tinuturing na skandaloso ang pagiging anak ng isang kasambahay, no? Hay nako, gano'n na lang po talaga ang simpatya ko. Sabi nga po nila, 'di ba, Jesus loves all the children of the world, o hindi naman sinabi na excluded yung mga anak ng kasambahay, hindi. Lahat po tayo, gawain ng Panginoon, lahat tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Natural lang gustong sabihin ni Alice Gowo na sinabi niya na ordinaryo siyang mamamayan, may magulang, itinatago sa mata ng lipunan kasi nga po 'pag ikaw itinanong, "Sino bang nanay niyan?" Eh, di lalabas kung sino ang nanay, kasambahay, eh, di kahihiyan. Kaya ako po, naniniwala ako na 'yan yung dahilan kung bakit itinago siya doon sa loob ng kanilang farm. Now, sabi nung, Senator Ontiveros, ordinaryo kang mamamayan pero meron kang helicopter. Eh, ano naman ngayon? Alam niyo naman ho, sa kanyang testimonya, sila'y nagbababoy. Pero hindi po ordinaryong pagbababoy yan, ha. Imported na baboy po ata, sang-ayon dun sa aking mga nakakakilala kay, Mayor Alice Go na mga taga Bamban. Hindi sila nagbebenta ng baboy para ikilo-kilo. Ang binibenta nila mga inahin na imported na Dutch. Alam ko po yan. 42,000. Eh, meron silang 3,000 heads na inahin. 42,000 na tagwa 1,000. Ang 42,000, 42,000,000, 'di ba po? Oh, 42,000,000, eh, kaso times 3 pa. So it will be 100 something million. Eh, hindi naman po 'yan one time deal lang, tuloy-tuloy 'yan. So siguro po, eh, talagang kung hindi bababa ng 300,000,000 kada taon ang kanilang kinikita. Pero malaki din po ang kapital nila kasi na-import nga nila yung kanilang mga inahin galing pa sa Europe. At saka siyempre pakain 'yan, yung pataba at saka yung biosecurity kasi kapag 'yan po ay ano na napasukan ng ASF, patay lahat 'yan. So, kinakailangan talaga kontrolado ang environment at ito yung makikita niyo na parang naka-air condition pa yung mga baboy. Eh, kung 42,000 naman kada ilo, eh, aircon ko talaga yan. So, ibig sabihin, kasalanan bang maging mayaman? Hindi naman po siguro dahil nagsusumikap naman yung ating mga kababayan para yumaman. So, sa akin nga, habang tayo'y nasa isang kapitalistang, lipunan, hindi po kasalanan na maging mayaman. Eh, parang naging kasalanan ni Mayor Gowong ngayon na mayaman siya. Ang suma total, ano na ang, naging resulta ng imbestigasyon? Siya ay mayor, merong pogo dun sa kanyang bayan at sinabi naman niya, yang pogong yan ay nagbigay ng trabaho sa 200 ng kanyang mga, constituents at magbabayad ng, local property tax at iba-iba pang mga taxes na nakokolekta ng, Bamban. Siguro yung gano'ng kalaki, hindi bababa sa 25,000,000 na kikitain ng, munisipyo yan. Kasalanan ba ng mayor na siya ay humikayat ng isang investor na nagbunga ng 200 na trabaho para sa mga taga-Banban at kumikita ng 25,000,000 kada taon? Hindi naman po siguro. Now, nalinaw naman po niya, binenta niya yung lupa, siguro kumita siya diyan, anong mali dun? Eh, dito naman, kapitalista talaga ang ating lipunan. Dapat kumita, hindi naman tayo nagcha-charity work lamang, 'no? At ang importante, yung siya'y nahalal, completely nag-divest siya. Kasi alam niya na pinagbabawal yang ganyang mga negosyo kapag ikaw ay isang local executive. So sa tingin ko po, walang masamang ginawa si Alice. Ang lumalabas na kasalanan niya, anak siya sa katulong.
bilang isang love child at siya yumaman. Ito ba mga kaibigan ay kasalanan? Naku, kung gagawin pong sine ang talambuhay ni Alice Guo at ipinakita kung paano siya inaapi ng mga senador dahil siya ay isang love child, siguro po magiging box offer hit 'yan. At sa tingin ko kapag, nakita yang pelikulang ng ang mga mamamayan, eh, baka ang susunod na takbo pa ni Alice Guo ay senador. Kasi alam ko ang Pilipino, ayaw sa mga nang-aapi.